Tayo ay tatanungin, marami tayong babanggitin tungkol sa nagdudulot ng stress. At alam natin lahat na isa ho sa dahilan ng maagang kamatayan ay stress. Sa pag-aalala ng bawat isa sa atin, kami na nasa ministry, pati tayong mga nasa PNP, mga men and women in uniform, even yung mga mayayaman, mahirap, edukado, hindi nakapag-aral, lahat po ay nakararanas ng pag-aalala. Sa ibang mga tao, ang nagiging solusyon nila ay magpatiwakal. So ano man po yung pinaka-concern ng bawat isa sa atin, ano man po yung mga pinagdaraanan natin, may mga tao na had a notion na kung ako'y magiging kagaya lang nila, kung ako'y magiging kagaya lang niya, siguro mas less ang worry. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, ang lahat po ng pagsubok na dinaraan natin ay nararanasan ng lahat ng kapatiran sa buong sanglibutan. So, ang puntos na nandito, how would you handle worry? Ang hamon sa atin ng Diyos, wipe out worry. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman ng Squad 240. Life coach po ng ating kapulisan dito sa Dako ng Santa Maria. Hangarin natin na tayo ng mga tao ay mapaglabanan ang anumang dulot ng pag-alala para tayo ay lumawig ang buhay, makapagsilbi sa bayan, makapaglingkod sa ating mahal sa buhay, matupad natin ating tungkulin, magampanan natin ang ating purpose. Sabi ng Matthew chapter 6, 25, 27, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Di ba mahigit ang buhay kaysa pagkain, ang katawan kaysa pananamit? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Itong salita ng Diyos sa atin, naway maunawaan natin upang magawa natin to get rid of worrying. Sapagkat pag hindi natin napagtagumpayan ang pag-aalala, it would cost us a lot. Worry is absolutely useless. It never dry a tear. It will never lift a burden. Lalong higit, worry will not solve any problem. Worse, ang worry is very harmful. Kailangan itanim natin sa ating puso't isipan. Hindi po mainam, kundi napakamapanganib sa tao ang mag-alala. Ito'y parang buhangin na inilagay mo sa isang makinarya na ito produce more friction, it will destroy the machinery. Worry would not lengthen your life. Katunayan, worry will shorten our life. You can worry yourself to death, but it won't prolong your life. Ang mga pag-aalala po natin ay siyang naglilibing ng pagpapala na dapat nauunawaan natin sa ating paligid. Kung pinupuno natin ng pag-aalala o pinapayagan natin ating araw na mag-alala sa maraming bagay, inililibing natin ang pagpapala na nasa paligid natin. Worry blinds our eyes of faith sa mga biyaya ng Diyos. And worry steals our strength. Pinapanghina nito ang ating kalakasan, ang ating pananaw sa buhay, at nakahahawa po ang pag-aalala. And it spreads gloom
around our lives. Pag tayo nag-alala, you are taking the joy out of today. At yung lakas natin para bukas, kinuha na natin. So we will never be strong bukas. Pag tayo nag-alala sa ngayon. And the joy that we should enjoy ngayon, mawawala po. When we try to worry, pinagpapatong-patong natin yung problema ngayon, problema bukas, at susunod pa, and it will break us. Pagdating natin bukas, hirap na tayong huminga, wala na tayong kalakasan, because we have been carrying all the load na hindi naman dapat natin pinag-aalala. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing huwag niyo intindihin ang inyong suliranin. Ibig sabihin, if you will focus on worrying and do not do anything, it will shorten your life. Gusto ng Diyos, isama natin siya sa ating pasanin. In fact, ayaw ng Diyos na pagpasanin tayo ng mga pasanin. In fact, sabi niya sa Matthew 11:28 and following, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Come unto me," wika niya, "and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I meek and lowly in heart." So, ang Diyos ay naghahangad. Ang Panginoong Kristo ay gusto niya makibahagi. In fact, He wants to lift up the burden na meron tayo. Sapagkat whenever we worry, especially tayo mga anak ng Diyos, whenever you and I worry, sinasaktan natin ang puso ng Panginoong Diyos. Iniinsulto natin ang kanyang pagiging ama natin sa langit. As if He cannot do anything. Ginagawa natin siyang inutil. When we start to worry, ginagawa natin siyang walang silbi. And that's an insult sa ating Panginoon. Matthew 6:30, "Ngunit kung pinararantan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay hinagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararantam niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? O ye of little faith." Again, worry is an insult sa Diyos. Yung sinasabi ng Romans 8:28 that all things work together for good. When we worry, para natin sinasabi sa Diyos, Panginoon, itong Romans 8:28, walang silbi to. Walang kwenta to. Yung salita mo, Lord, hindi tumatalab sa akin. So I will keep on worrying. Okay, sige, go ahead, you worry. May napala ba tayo? Ang pag-aalala po ay uri ng pamumuhay ng mga taong pagano. Ang utak ay nakaikot lang sa sanglibutan. Higit sa lahat, nabubuhay na parang wala siyang Diyos na naka-aalala at nagmamalasakit. Tayong mga Kristiyano, hinahamon ng Panginoon, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Wala naman din tayo magagawa, wala naman din magagawa ng tao. Bakit ka mag-worry when you can pray? Sa verse 32, sabi ng talata, "Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay siyang pinaghahanap ng hintil. Yamang tarastas ng inyong sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito." God knows your needs. God knows your heart. In fact, God knows what you are thinking ngayong oras na ito. Mahal tayo ng Diyos. I hope maunawaan yung buti. Sobrang mahal niya tayo na ayaw tayong magdusa. Ayaw tayong parusahan ng sanlibutan. He loved us so much that He gave His Son. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. He knows all about us. He knows your need. He knows the very worry you have ngayon. Inintay lang ng Diyos na tayo ay makinig sa Kanya. Hayaan natin siyang gumalaw, kumilos. Ibigay natin sa Panginoon yung anumang pasanin meron tayo. At kung tunay natin gagawin yon, you will see changes. Not a sparrow falls. Kung yung mga ibon, ginaalala niya, pinakakain niya, lalo na ho tayo mga tao na kanyang mga anak. Even the very hair na meron tayo sa ating ulo, bilang ng Diyos. So God knows all about us. Ang ating Ama sa Langit, He cares. 1 Peter 5:7, sabi niya, "Cast all your cares upon me, for I care for you." So how to wipe out worry?
sinasabi ko rin ito sa akin at sa ating mga kapastoran, sa lahat ng tao, ituro natin sa ating sarili. One, do not worry about your personal needs. Not even be afraid of the future. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but never gets you anywhere. Ganyan ang worry. Tumba-tumba, balik-balik, walang nangyayari. Wala pang pag-asa sa ganung buhay. Matthew 6:26, masdan nyo ang mga ibon sa langit, di sila nag-aasik, di nagsisikapas, di nagtitipon man sa bangan, sila'y pinakakain ng inyong mga sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga nyo kaysa mga ibon? Verse 28-30, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Wariin nyo ang mga liryo na parang kung paano nagsisilaki. Ang mga liryo sa parang di nagpapagal, ni nangagsusulid. Then may sinasabi ko sa inyo, sabi ng Diyos, na kahit sa Solomon man sa buong kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Kung pinararamtan ng Diyos na gaya ng isa sa mga ito, naramdam mo sa parang na ngayon ay buhay at sabi na kasi kinabukasan ay pinanggagatong. Sabi ng Diyos, hindi ba lalong-lalo kayong pararamtan ng Diyos o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kung baga sinasabi ng Diyos, nakakain ko ay ipon. Dinadamitan ko ay lily of the valleys. Kayo pa, na anak ko. Nakaka-insulto naman kayo. Wala kayong tiwala sa aking Ama, sa iyo Ama sa langit. Matthew 6:34, kaya huwag niyo kabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sapat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. So, una sa lahat mga kapatid, do not worry about your personal needs. Italim natin yan sa ating isipan. Pangalawa, prayer wipes out worry. So, why worry when you can pray? Sabi ng isang pastor, the more you pray, the less you panic. The more you worship God, the less you worry. And you feel more patient. You will feel less pressured. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipaklala nyo inyong mga kahilingan sa Diyos. And the God of peace, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Gusto nyo mapayapa inyong kalooban? Unload your burden sa Panginoon. I mean, lahat ng pasanin natin, hindi naman tayo lutasin, hindi naman tayo tumatangkad, hindi naman tayo nabibiyaan, ibigyan na natin sa Diyos. Pangatlong bagay, priorities, proper priorities, wipe out worries. Ayon sa PNP All SC's advisor, always put God first in your life and He will bless you. And He will bless everything that you do. Yung sinabi ng PNP OLC, galing mo sa Biblia, Matthew 6:31-33. Huwag kayong mabalisa na magsabing ano aming kakanin, ano aming iinumin, ano aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay isang hinahanap ng hentil. Yung mga ganyang pag-alala, ugali ng mga hindi natatakot sa Diyos. Yamang talastas ng inyong mga sa kalangitan na kinakailangan nyo mga ito. But seek ye first. So, you want God to provide? You want God to hear your prayers? Sabi ng Panginoon, itong solusyon, seek ye first. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi gusto natin makuha yung nais natin on our term. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede payagan ng Diyos na lahat na lang gusto nyo, ibibigay niya na sa iyong kagustuhan, sa iyong paraan, na ikapapahamak mo naman. God wants us to trust Him. He wants us to live by His standard, by His rule. Then pag di natin sinunod ang patakaran ng Diyos, you will keep on worrying. Para sa ating bansa, pagka hindi sumunod sa batas, pag di ka umayon sa natatakda ng ating saligang batas, you will be in violation. Lilit ang mundo mo. Lilit ang mundo mo sa lupa. So, ang hamon sa atin, we all know we should not worry. But we do know bakit hindi ka dapat nagwo-worry.
You know why? Kontrolado ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam niya ang ating mga needs. Hindi ko kayang kumbinsin kayo, pero subok ko na ang Diyos for the past 40 plus years na kami ay nasa ministry. Ang Diyos talaga ang nagpo-provide. Ang Panginoon bigay sa atin ng hamon. Basahin niyo po, Matthew 6:25 hanggang 34. And himayin natin saglit bago tayo magtapos. Instruction ito para tayo ay hindi mag-alala and how to find peace. Una sa lahat, tandaan nyo, merong emphasis ang worry. Nagbibigay din lagi ang pag-aalala. At si Kristo nagbigay ng 5 area kung saan tayo nag-iintindi doon sa mga bagay niyon, when in fact God is telling us not to worry. While we are burning our watches and time and effort thinking of these 5 things, God is telling you, do not worry on such things. Ano yung una? Finances. So when you worry about your finances, when we worry about our financial needs, it's making money God instead of Him. Pag lahat na lang ng bagay, ano mapapakanabang ko dyan? Kailangan ko yan para meron kong pera. Pag ano lahat ng kilos natin, puro pera, pakinabang. Pag wala kang pakinabang, wala ka ron. Ang inisip nila, paano ka makikinabang? You are making money your God. At ang Diyos hindi natutuwa. Ayaw ng Diyos na may kahati. At pag yun po, ang pinahalaga natin, iban sa Kanya, ibubulit po tayo sa kapamakan. Sabi ng 1 Timothy, kayo po itutuhugin na walang tigil na kalungkutan. Hindi pa masama ang pera. Pero pag ito ang inibig natin, ito nagpaikot sa atin, tutuhugin kayo ng sunod-sunod na problema. At yan po ang nagiging problema ng ating bansa. Naging dayok-duk, gahaman ang mga tao sa pera ng bayan. Nilustay, winalang niya ang kamangyaman. Dahil sa ang Diyos nila'y pera. Wala silang kahustuhan. Kaya naperwisyon nilang pamilya nila, pati ang buong bayan. Dahil sa ang kanilang Diyos, iyang dakilang piso. May God help us to ask God for our financial needs. Secondly, you worry about food. Of course, we want our family to eat decently. Walang magsasakang matino na hayaan niyang magutom ang kanyang alagang manok, baboy, o ang kanyang pamilya. Yung matinong magsasaka, nag-iintindi sa kanyang inaaruga, lalo na po ang Diyos. But we worry much on what can we eat. Ang Panginoong Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay, He will take care of us. Matthew 6:27, God is also telling us to be cautious because people are sometimes worrying about their fitness. Hindi lamang finances, hindi lamang food, even yung kanilang fitness. Sabi ng Panginoon, which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Sino sa inyo gumanda katawan, tumangkad, lumaki, umayos, nagka-6-pack abs, while worrying? Wala. And you think of your fitness. Oh, ganito na itsura ko, malaki na ako, kasakit na ako. When you can turn all those worryings sa Panginoon. Actually, ang sinasabi ng mga Bible scholars, yung hindi physical lang ang tinutukoy dito, yung you are adding another cubit to your stature. Kundi sinasabi rito ng mga scholars, God is telling us, when you worry, you are shortening your life. But if you will not worry and allow God to help you, worry will not worrying rather will lengthen your life. Sapagat worry will shorten your lifespan. Verses 28 to 31. Ito pa, fashion. Yung sabi ng Bible, nakala ko yung anong darantin namin, may mga tao, ang dami ng damit, katakot-takot na. Nag-iisip po siya kung ano yung susuot niya. Bili na naman. Fashion. Kung yung damo, dinadamitan ng Diyos eh. Ikaw pa. Minsan, hindi natin problema ang isusuot eh. Ang problema natin kung ano isusuot sa dami ng mga pagpipilian. But sometimes people are worrying. Ano susuot ko? Para ma-impress siya, para ma-impress siya. And people, most of the people, we may know,
try to impress others whom they hate using the money they don't have. Kawawa po kayo. Why don't you just simply dress simply? Make an attire na dapat sa okasyon and dress simply. So nag-aalala ang mga tao kung ano yung susuot. Hindi lamang sa finances, sa food, sa fitness, sa fashion. People are also worrying about the future. Yes, think of what would happen in the future. Si Kristo darating anytime. So habang naghihintay tayo, we serve Him. Pero yung nag-angat na tayo ng kuko natin, we are afraid kung ano ang mangyayari bukas. Sabi sa verse 34, take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sapat na yung araw na ito. So sasabi natin, do not be afraid of tomorrow. Hindi mo naman din alam kung ano magaganap. So sometimes we are having fear, false expectations appearing real. Not only the emphasis of worry, the evils of worry. Again, it's very harmful. Why? It could lead us to do evil. Yan po sa Psalm 37, verses 7 to 9. Rest in the Lord, wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth. Huwag kang mainggit kung merong isang tao na sumasagana higit sa iyo because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger. At bayaan mo ang puot. Huwag mo hayaan maging bagay ng buhay. Huwag kang mabalisa. Ihatid ka sa paggawa ng kasamaan. When you worry, it will lead us to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord shall inherit the earth. So worry is harmful. It could lead us to physical problems. It will do the same physiologically, tulad ng paninira ng mga buhangin sa machinery. Put oil instead, oil of faith. Ang worry, papagurin tayo. It will destroy us. It will harm us. And do you like to be around with people na nag-aalala? Gusto niyo ba ang nakapalibot sa iyo, mga taong nang bumukmok, nakaangot, nakasimangot? Are you enjoying around the presence of people na wala nang ginawa kundi mangusmi, mag-angil, napakahirap po ng ganon. Yung may mga tao na ganong klase, nakakagaan ng kalooban pag sila naglayasan sa harapan natin. Lalo na kung tayo yun. Nakakalungkot to na pagka tayo umalis sa tabi ng isang tao, because of how we worry, they will feel good. Hindi yung, I hate to see him go. Instead of worrying, instead of being a burden to others, instead of carrying the load na hindi mo makalutasin, you can pray. Pagtiwala natin ng Diyos. Subukan nyo, Diyos. Upang sa tuwi-tuwi na tayo ay mabubuhay na may pagtitiwala sa Panginoon, you are brightening the atmosphere ng paligid. And people will be missing you, your presence. So people who worry, nakakaawa po. And we need to reach out to them. Tuloy natin sila abutin, tulungan natin silang tigilan ng pag-aalala para hindi sila stress. Matthew 6:30, sabi ng Bible, O ye of little faith. Again, pagka tayo ay nag-alala ng walang tigil ng kaalala, iniinsulto natin ng Diyos. Ibig sabihin natin ng Panginoon, you just do not trust me. You just do not have me in your heart. Sa tuwing nag-aalala ka, wala kang tiwala sa akin. Itinuturing mo akong walang silbi. Inutil. Nakakainsulto sa Diyos yan. Sabi ng mga hintil, ito ang hinaharap nila, ala palagi, biyaya, pag walang biyaya, iiyak, ngangal-ngal, gusto sila damit, pag walang maisot, nagwawawala sila. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kayo maging tulad ng mga pagano. They do not know God. Kayo mga anak ko, tayo, ng mga Kristiyano, may Diyos sa langit na pwedeng tawagan, pagtiwalaan. Not only the emphasis of worry, the evils of worry, pangatlo, the escape.
How can we escape worry? Of course, ang unang solusyon dyan is to have the father factor. Ibig sabihin, nailagay niyo na po ba sa ating puso at isipan ng ating Ama sa Langit ay responsable na kayo ay pangalagaan? Naintindihan niyo ba na kayo bilang magulang, hindi na kailangan kayo diktahan, you are responsible in taking care of your kids, of your family. Lalo naman ang Diyos. He is responsible in taking care of us. Romans 8:31 to 32. Ano ang ating sasabihin sa bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, we have the father factor. Secondly, para mawala ang worry, focus factor. Kasi worry is a sign that we are not focusing on the Father. We are focusing on the food, finances, fashion, fitness, future, when you can focus on the Father. Seek ye first the kingdom of God, Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin niyo muna Diyos. Sinikap niyo na lahat ng kapalpakan sa buhay. Subukan niyo naman ang Diyos na hindi ka papalpakin. Unahin niyo Diyos and you will find rest. So, ano yung pinagwawala ng ating alala? You're worrying about finances, food, fitness, fashion, and future. Natulong tao nakakaranas yan. Ang kaibahan lang, some people are still serving God and they live peacefully kahit maraming needs. Whereas kumpara sa atin, minsan, we cannot even smile. At wala, parang bagot na tayo sa buhay. Bugnot na bugnot, rather. Ang Panginoon nagsabi, Jeremiah 29:11-13, for I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace, not of evil, to give you an unexpected end. Ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me. I will hearken unto you. Ye shall seek me and find me, and ye shall search for me with all your heart. Pangatlong bagay, future factor. You may think, nang Diablo is the one causing you your problems. Perhaps. Pero minsan problema po natin, tayo may gawa. At lumalala ito habang tayo patuloy lumalayo sa maglulutas ng problema natin. Subukan ilayo ang kotse nyo sira sa mekaniko. Hindi magagawa. Dali nyo sa karapat dapat gumawa. Maaayos yan. Diyos may likha sa atin. Kailangan natin dakilang mekaniko. Ibigay natin sa Diyos ang ating buhay. He is in control. Sometimes He sends sunshine. Sometimes He sends us rain. And the worst thing that can happen sa mga tao na hindi Kristiyano, hindi lang sila mapunta sa kapakapan sa impyerno, and sadly, their life will be full of trouble. You know why? They will not seek God. Pero tayo mga Kristiyano, sometimes we have sunshine, sometimes we have rain, but we can ask God for help. You see, God gives us enough trouble every day. Bakit tayo pinararanan Diyos sa mga pagsubok? Bakit tayo pinararanan sa mga suliranin? Sabi na sa church no Sunday, why do the righteous suffer? Why? Alam niyo bakit? Because they're the only ones who can take it. Yung tunay na Kristiyano lang ang may kakayahan, tablahin ang anumang pagsubok. Bakit? Meron siyang Diyos na nagmamahal. Ang sanlibutan, di nila kaya. And they would just kill themselves, commit suicide. Gagawa ng mas maraming problema. Pero tayo mga Kristiyano, whenever we are passing through some trials and things that worries us, it will cause us to turn to Him. Babalik at babalik tayo sa Diyos and get the grace that is sufficient for the day. So if you take things that belongs to tomorrow and bring them in today, you are borrowing trouble. So what is the high cost of borrowed trouble? First, worry will be highlighted. Worry pulls tomorrow's clouds para takpan ang sunshine ngayong araw. Worry steals your strength for tomorrow. Uubusin nyo na ngayon pa lang.
And thirdly, worry can produce the very thing na mag-aalala ka ng mag-aalala. Two things you need to consider. Either you will be fearful or you will be faithful. Sabihin nyo sa sarili nyo, God is my Father. And I know it would break His heart if I worry all the way. Iniinsulto natin ng Diyos, ang ating Ama sa Langit, if we worry, keep on worrying every day. Again, worry is taking the joy out of today and the strength for tomorrow. Why worry when you can pray? Tulungan tayo ng Panginoon and may God help us and may God give you peace. Please pray for our Squad 240. When you think about others, God will help us. When you focus on yourselves, it will keep you worrying and worrying. But keep on praying for others. Just like itong ating Squad 240. Pray for Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Ligardo, Police Staff Sergeant Adia Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig. Pray for Police Master Sergeant Rudolph Ramos. Hindi po kay Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray for Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo. Pray for Police Executive Master Sergeant, ang aming Assistant Squad Leader na si Joseph Aquino. Then of course, pray for our Squad Leader, si Police Major Romeo de Guzman. And also, again, please pray for Major Dale Allen Batley na nasa Bicol area ngayon, kasama kayang tropa, that they will be safe sa mga pag-alburuto ng Mount Mayon. Let's pray for one another. And God, give us peace. Stop worrying. Stop praying. And God will never fail you. Salamat po. Until next time. God bless us all.